Kapag usapang pinakamalaking bayad sa mundo ng boxing, unang papasok talaga sa ating isipan ang pangalang Floyd Money Mayweather. Kilala sa kanyang pagkakaroon ng mayayamang laban kina pambansang kamao Manny Pacquiao at Conor McGregor. Idagdag mo pa sa legasiya ni Floyd ang pagreretiro ng walang talo. At dahil nga po sa pagkakaroon ng napakamatagumpay na karera sa boxing, maraming gumagayang boksingero kay Mayweather mula sa kanyang fighting style at pagiging mapili sa kakalabanin. Sa latest na panayam kay Conor Ben ng ESPN, ni Real Talk nito si Floyd Money Mayweather. Bagamat kinikilala ni Ben ang tagumpay ni Mayweather, ngunit iminungkahi ni Ben na may bahagi ng kanyang legasiya na nakasira sa mundo ng boxing ngayon. Si Mayweather ang itinuturing salarin kung bakit ang mga boksingero ngayon ay takot matalo, takot maglaban-laban at sobrang pinoprotektahan ang kanilang perfect record. Ang ilan sa mga legasiya ni Floyd ay itinuturi ni Ben na dahilan kaya't nabawasan na ang excitement at attraction sa boxing. Bagamat wala pa sa kalingkingan ng mga achievements ni Floyd ang mga naabot ni Conor Ben, subalit ang prinsipyo at nais-iwang legacy ni Ben ay malayo naman po kay Floyd Mayweather. Ang layunin umano ni Ben ay gawing sulit ang bawat ibabayad na mga manonood kapag siya ay panonoorin. Aniya, makinig kayo. Gusto kong maging sulit ang bayad ng mga tao. Gusto kong ibigay sa kanila ang mga labang gusto nilang mapanood. Hindi naman sa lahat ng oras magiging unbelievable ang gabi mo sa lona. Minsan hindi lang talaga nagtutugma ang mga estilo. Hindi sila swak. Pero sa uli tingin ko nagbago ang lahat nung sumikat si Mayweather dahil sa paghahabol sa undefeated record. Lahat naging takot ng matalo. Para sa akin, mas pipiliin ko pang matalo sa isang madugo at kapanapanabik na laban kaysa manalo sa isang boring na laban. Kasi kung boring, parang hindi ka rin naman talaga nanalo, di ba? Kaya para sa akin, gusto ko lang na sulit ang perang ibabayad ng mga tao. Gusto ko na abangan nila ang laban ni Conor Ben, manalo, matalo o tablaman. Alam nyo naman, lumalaban ako ng buong puso at ibinibigay ko ang lahat. Ibinubuhos ko ang lahat ng kaluluwa ko sa bawat laban at lahat ng suntok na meron ako. Sa katunayan, dahil exciting lumaban itong si Ben, naparangalan nga po ang kanyang laban kay Chris Eubank, yung kanilang unang laban bilang 2025 Fight of the Year. At marahil isa rin sa mga dahilan ng pagiging exciting lumaban ni Ben, kaya't binayaran siya ng $15 million ng Super Boxing kahit hindi pa siya nagiging world champion. Imagine yung naging laban niya kay Regis Prograis noong linggo ay isang one-fight deal na nagkakahalaga ng $15 million mula sa Supa. Tapos ngayon ang latest report in-extend pa yan ng Supa sa 5-fight deal. Kaya tiba-tiba talaga itong si Ben. Samantala sa iba pang balita, tuloy ang pagakyat sa bantamweight division ni Super Flyweight Unified World Champion Jesse Bam Rodriguez. Inanunsyo na po ng Matchroom Boxing sa kanilang social media na sa June 13, makakaharap ni Bam Rodriguez ang WBA World Bantamweight Regular Champion na si Antonio Vargas. At ang kanilang bakbakan po ay gaganapin sa Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona. Sa kabilang banda, inanunsyo na rin po ng Matchroom Boxing ang kanilang double header sa darating na June 6, kung saan sa kauna-unang pagkakataon idedepensa po ng undefeated champion na si Dalton Smith ang kanyang WBC World Super Lightweight title kontra sa dating kampiyon na si Alberto Puello. Tapos ang co-main event po dyan mga amigos ay ang bakbakan ni na Unified World Flyweight Champion Ricardo Rafael Sandoval at former Tokyo Olympic gold medalist Galalia Fay. Ang venue po ng laban ay sa Utilita Arena, Sheffield, England. Sa hinang baraha, patunayan mo sa